We have a new fishy! Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. With a minimum purchase of 100 pesos, get the sticker of the week plus one random Drip X One Piece collection natin. Dried tubi, dried tubi, dried tubi. Ano pang inihintay mo? Add to cart ni Drip, checkout mo na yan. Bumili ako ng isda kay 24/7. Actually, wala lang. Gusto ko lang talaga mag-support. O ano na, post the video kung ano nang hula nyo dito sa mga isdang meron tayo dito sa plastic. Thank you so much kay Venven, also known as 24/7, for accommodating my order. Bumili ako dito ng trio ng semi-breeders ng PKBM Blue Eyes to support Venven. Ika-quarantine natin sila sa tank number 24. Bigyan din pala niya tayo ng freebies. Hindi ko alam kung anong strain to, pero i-acclimate din natin yan. Buksan na natin ang ating water system to start the acclimation process for both fish. Lalagay muna natin sila sa number 24 and 25 para ito na yung magsisilbing quarantine tank nila since hindi ko naman ginagamit tong tank na to for now. Itong triyong PKBM, plano ko siyang ilagay sa ating drip plant box dahil wala pa namang isda doon sa ngayon. Sabi ko na parang para magkaroon lang ng isda, bili tayo ng PKBM, and ayun, siniport ko na lang si Venven. Ito naman yung isa nating pair, ilalagay ko yan sa aking 100 gallon tank. Lahat ng mga other strains ng mga molly ay nilalagay ko dun sa 100 gallon natin. Acclimation time is done para sa ating mga isda. Ito yung freebie na binigay niya sa akin, sobrang ganda oh. Napaka nice ng kulay nila. Isang roundtail na blue eyes, di ko alam kung anong strain to. Yung male niya ay red eyes, tapos napakataas ng dorsal, lyre tail, sobrang nice talaga, nakakatuwa. Thank you so much Venven. Ito naman po yung PKBM trio na binili ko. Ito yung isang female, ayan yung male natin, blue eyes sila. And ito pa nasa harapan yung isa pang female. Sobrang nice nila. Eventually, itong trio na to ay ilalagay ko dun sa aking drip plant box. Pero ngayon magsistay muna sila dito dahil ika-quarantine ko muna sila for a few days just to make sure na okay yung kanilang health. Kasama natin ngayon dito si KG Gapi, and ayan, magpapa-install ako ng wave maker dito sa ating goldfish box para hindi naman boring yung tubig. Kailangan may wave, so lagyan natin ng wave maker yan. And plus pala, in-upgrade namin yung aming power box dun. Kailangan kasi mas malaki na yung power box para in the future kung meron pa tayong mga lalagay na saksak, mas madali. And medyo bulky kasi yung mga smart plugs ko, so kailangan ko ng mas malaking area. So yun lang, mamaya ikakabit na ulit yung mga kuryente para dito, yung pump. Ito palang plant box ay pinatay ko muna kasi in-upgrade ko yung dito sa side na to. Parang connection between the plant box and the goldfish box. Dati kasi mesh lang yung gamit ko. Tapos ang nangyayari is nagbabara yung mesh as usual. Hindi ko alam kung bakit hindi ko to naisip. Pero napakahirap niya ilinisin. So ang ginawa ko, nagkuha lang ako ng PVC pipe dito. Tapos binutasan ko siya all throughout. Tapos nilalagyan ko ng removable na net. Katulad nito, parang chicken wire. Para pwedeng tanggalin, pwedeng linisin. Tapos hindi magbabara para hindi mag-overflow ang ating drip plant box. Ito na yung gagamitin naming wave maker. 220 volts, 10 watts, super wave maker. Ayan, install ni Kevin. Ito yung gaganda ng mga halaman natin dito sa plant box. So grabe. So ikakabit ko to dun sa may area na yon, sana dumikit siya. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo, yung pinalit ko na cover dun sa ating mesh. So natatanggal yan para mas madaling linisin. Gumagana na yung ating wave maker. Makikita nyo na tinatangay na yung mga bubbles ng airstone. Tinadya kong ganyan para alam kung gumagana pa yung wave maker natin. Ito pala sa part na to, ayan, natapos na ni Kevin i-install ang ating bagong power box. Perfect na yan.